meron pang tao behind what Chief Garma said. At mas mataas po ito. That's true. But anyway, Mr. Padilla, or rather, Colonel Padilla, may sinumiti po kayong affidavit na bago. Yes po. Dated September 2, 2024, notarized po sa Taguig City. Totoo po ba ito? Yes po, Your Honor. If I will be given the chance, I can even submit an additional documents for that. Tinatanong ko po ito, Colonel Padilla, Mr. Chair, dahil may sinumiti po kayong affidavit din dated August 27, 2024, hindi po ba? Yes, so yeah, Your Honor, Mr. Chair. Pero yung sinabit po ninyong affidavit noong August 27 at itong sinabit po ninyo ngayong September 2 ay magkasalungat. Itong sinabit po ninyo na affidavit ng September 2 ay taliwas po doon sa mga sinaad po ninyo noong August 27. Meron pong mga aspeto o mga bagay na hindi ninyo binanggit sa September at August 27, pero dito sa September 2 ay nakasaad po. Ang tanong ko po, bakit po nagbago ang isip nyo at binago nyo yung affidavit ng August 27? Pinag-iingatan ko po yung aking personal safety and that of my family. Ano ba ang trabaho ng isang warden? Pwede po bang pakisabi po dito sa... I am the overall in charge of the whole Davao Prison and Penal Farm during that time, Your Honor. So, Mr. Chair. overall in charge po, ano? So, ibig sabihin, kayo ang tagapamahala ng buong Davao Penal Colony. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa madaling salita po, kayo ang nagsusupervise, kayo po ang nagmamanage ng lahat ng gawain sa Davao Penal Colony. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So in short, mayroon pong kasabihan sa Ingles, the buck stops here. In short, all the decisions regarding procedures or orders, mga utos sa mga provincial, sa mga guards, in short, everything that goes on in that penal colony, kayo po ang nagdidesisyon, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, pupunta tayo doon muna sa nilipat ng mga Chinese national. Noong 2016 po, meron nung nilipat na 3 suspected Chinese drug lords or Chinese nationals who were charged with drug offenses. Ayon sa iyong salaysay, Colonel Padilla, tinutulan mo po itong paglipat doon sa Davao Penal Colony. Bakit po kayo tumutol? That's true, Your Honor, Mr. Chair. During that time po, talagang wala pong facilities for the high risk and high profile inmates sa Davao Prison and Penal Farm. Doon po sa affidavit ni Mr. Leopoldo Tan, na sinabi niya ang paragraph 12, yung 3 Chinese drug lords, nakabukod po sila. So, it just shows, Mr. Chair, that our resource person, Mr. Leopoldo Tan, was telling the truth. Kasi kinoroborate na po niya na nakabukod. Ngayon, alam na noon ninyo ang nangyari, hindi po ba, Colonel Padilla? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yung 2 pumatay na si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdararo ay nilipat ho ninyo sa Bartolina, hindi po ba? If I'm not mistaken, August 11, nilipat ninyo si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdadaro.
Hindi po ba nilipat ninyo sa Bartolina on the pretext na may nahuling sabu sa selda nila, kaya nilipat ninyo yung dalawa ng August 11? Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. On August, after 2 days po, yung Chinese national na dumating doon, na binilanggo ninyo doon sa mga foreign nationals, binartolina naman po ninyo at isinilid ninyo doon sa selda 6 kung saan nandun yung dalawang PDL, si Leopoldo Tan at si Andy Magdararo. Hindi po ba? Yun po ang nangyari, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ito ang tanong ko, Mr. Chair, and para malaman ng mga miyembro natin, this is the big question. Sino po ang nagbigay ng order na ilipat si Andy at saka si Tata sa selda 6 at ilipat yung titlong Chinese national? Sinabi po ninyo kanina na kayo ang overall person in charge ng Dapicol. Sino po ang nagbigay ng order? The Ship Commander, Your Honor, Mr. Chair. Nandito po sa blatter po ng logbook ng Ship Commander. Bakit po Ship Commander? Ano ho ba ang Ship Commander sa hierarchy ninyo? Hindi po kayo pong overall charge. Ano ang posisyon ng pangilan po yan, yung Ship Commander, Mr. Chair? From Superintendent, meron pa pong Deputy Superintendent for Security Operation. Then from Deputy Superintendent for Security Operation, meron pa pong Commander of the Guards. From Commander of the Guards, meron pa pong Ship Commander and then Camp So pangilan Commander. po yung Ship Commander? Pang-apat po? Pang-apat po. Pang-apat o pang-lima? Opo. Pang-apat? Yes, sir. Abay, Colonel Padilla, mahirap po pang paniwalaan yan, Mr. Chair. Dahil sabi mo nga kanina, ikaw ay natasan ng gobyerno, ikaw ay overall in charge, ikaw ang manager, ikaw ang supervisor ng Dapicol. I don't think all these people here now in this committee will believe you that the decision to transfer the 5 persons doon sa cell number 6 ay manganggaling sa isang lowly official of the Bucor. Sinabi ho nyo kanina, it's on record. Ang trabaho po ng superintendent, ng warden, kayo po ang overall in charge. Imposible po na hindi ho nyo alam na ililipat sa Bartolina yung 5 tao. Sa level ko po, report na lang po ang nakakarating kasi tulad ng previously sinabi ko na may kanya-kanya po kaming level of responsibility. Report na lang po. Kaya nagbabase po tayo dito sa logbook. May blatter po kung sino ang totoong naglipat. Meron mo ba kayong copy nung order na itlipat sila sa memorandum? Doon sa Selda 6? Meron po kung sino ang nag-transfer. Sino ang nagpirma? Ang ship commander po. So you mean to tell me and you mean to tell this committee, Mr. Chair, na kayo ang overall in charge, kayong superintendent, yung number 4 personnel ninyo, gagawa lang ng order without your knowledge, without your approval? Alam mo na natin yung bureaucracy natin ng gobyerno po. Meron po tayong nasa taas, meron pong mga middle management. Lahat po ng mga middle management, like for example, USEC, ASEC po, hindi po gumagawa ng memorandum order yan kung wala pong pahintulot ng secretary. Mas lalo na po sa inyo, na Bucor, because you are semi-military. Hindi ho mangyayari po na magbibigay ng order, in this case, yung Robert Quinto, yung po yung deputy, yung chief commander na sinasabi ninyo, yung po bang tinutukoy ninyo? Si Robert Quinto? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Kasi pag nakarating po sa akin yan, nakalagbok na po yan after na po nung event. Nakalagbok Sandali. na po. Hindi yung event ang pinag-uusapan natin, Colonel Padilla. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nag-utos, sino ang nag-order
na ilipat yung 2 pumatay at siya yung namatay na 3 Chinese national. Yun yung pinag-uusapan natin. Hindi yung insidente po ang pinag-uusapan natin. Naka-reflect po rito sa blatter. Sino po yung ship commander? Si Juan Villajos, ang ship commander. Buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa po. Pero ayun sa nakalagay dito sa blatter, Wag mo natin pag-usapan po ang blatter, Mr. Chair. Sa paragraph 5, binanggit po ninyo na kayo ay nagkausap sa cellphone ni Colonel Ruina Garma. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Paano nyo nakausap si Ruina Garma? Meron ba kayong telepono? Telepon po through Jimmy. Meron ho Fortaleza. kayong telephone number ni Colonel Ruina Garma? Wala po. Through Jimmy, PDL Jimmy Fortaleza lang po. Nung nag-usap na po kayo ni Colonel Ruina Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. So sinabi niya, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung 3 Chinese national. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. After noon po, pagkatapos inyo mag-usap ni Colonel Garma, sinabi nyo po kay Jimmy Fortaleza, sige, magkikita na lang kami ni Colonel Garma. Hindi po ba? Wala po akong matandang sinabi kong ganun. Ang natandaan ko po yung kung ano yung nilagay ko sa aking affidavit. Kasi during that time, talagang intense pressured na po ako kasi nangyari na yung sa Abuyog Leyte, yung prison facility rin po namin doon na pinasok rin po ng mga operatives. So, Mr. Chair, ibig nyo yung sabihin, Colonel Padilla, na hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once, ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung cellphone, hanggat maaari ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po. Ayaw pong ma-identify yung kanyang number. Just through a telephone call, naniniwala po kayo kaagad? Alam na humunin natin na marami hong scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan, meron kaming ipapatay. Lalo na ito, ang order is may papapatay kami dyan na Chinese national, ay naniniwala kayo kaagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, not personally, professionally with her position as Deputy Chief of CIDG of Davao. So kilala po ninyo. Sabi nyo po kanina, hindi nyo kilala. So ngayon, Mr. Chair, pinatututuhanan mo na kilala mo si Colonel Garma. Sa position lang po, pero personally, wala po kaming, at saka doon lang po sa cellphone. Okay. Mr. Chair, pagkatapos na nag-usap kayo ni Garma, inutusan ka, huwag kang makialam, meron kaming operations dyan, may papapatay kami. Ano na ang sunod na nangyari? Nag-usap pa ba kayo uli ni Colonel Garma? Wala na pong nangyaring pag-uusap pagtapos nun. Actually, Mr. Chair, nang maghuling pagkatapos sila mag-usap ni Colonel Garma, doon na po ginawa yung plano, which I certainly believe, wag sana po kayo magagalit, which I certainly believe
that Colonel Padilla is heavily involved in the planning. Kasi po, unang-una na question, hindi po mangyayari ang pag-transfer ng 2 pumatay at 3 namatay kung hindi manggagaling sa warden ang order. If I may, Mr. Chair, Your Honor. Yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ako. Pero hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin. Gumawa po sila ng ibang strategy. Kasi parang nababagalan sila sa akin. Wala po akong ginagawa. Hindi po ako kumikilos during that time. So, gumawa sila ng another strategy na parang blind nila ako sa pangyayari. Kasi, further, Mr. Chair, Sige, please proceed. kasi po, sinafety ko talaga yan dyan sa prison disciplinary. Yung prison disciplinary ay yung coroner cell. Within the prison disciplinary din po yun. Kabilang cell na lang. Kaya po, nung gumalaw na sila, may mga operations na kuan, blind na po ako ron. As I said, nakalagbok po lahat sa blatter. Yung pati pagbitbit nila sa kabila without my consent. Ganun po ang nangyari. Kumbaga, parang minadali na po nila yung operation na yon. Renassure na nila ako dahil hindi ako gumagalaw. Gumawa sila ng sariling strategy. If I Mr. may, Chair, ano yung sabi ni Colonel Padilla? Sila. Ginawa nila, gumawa sila. Sino po itong sila? Yun na po, involved na po yung 2 PDL at behind that, hindi ko na po alam kung may... Sandali, Mr. Chair. Kayo po ang warden. Yung 2 PDL bilanggo po. Sila ba magdi-decide na sila nilipat sa Bartolina? Sila ba ang magdi-decide Hindi na po. sila ang gagalaw? Yung ganito po para mabigyan po ng buong overview o picture lahat ng tao po dito. Itong nangyari pong insidente nito, kung ihambing po natin sa pelikula, yung 2 tao, si Andy Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, mga aktor po yon. Ngayon, yung executive producer po ng insidenteng punto, si Colonel Ruyina Garma. Ngayon, ang executive producer, nag-uutos lang po yan. Pero ang floor director dito, ang executive director po dito, si Colonel Padilla. It happened within his premises. He is the man in charge. I do not believe that there was no order coming from him. At saka sinasabi po niya ngayon, gumagalaw sila. Gagalaw ba yung 2 PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Gagalaw ba yung sinasabi niyong ship commander ng order na walang pahintulot po sa inyo? I also conclude, Mr. Chair, that his testimony corroborates with the affidavit of Jimmy Fortaleza. Inamin na ho niya na nakausap niya si Garma dahil kay Jimmy Fortaleza. However, I believe that Colonel Padilla is holding more information vital to this hearing. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng 2 PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadumal-dumal na krimen na kayo po ang in charge ng DAPICOL na wala kayong kaalam-alam. Itong si CIDG Officer Garma, ito ba yung kaparehas na si Ruyina Garma na in-appoint ni Presidente Duterte para mag-head ng PCSO? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Kilala mo ba si Presidente Duterte? As former mayor and president of the country, Your Honor, Mr. Chair. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Mr. Chair. Nagkita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nagkita na po kami. may mga proof kami na magkasama kayo eh. As,
nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga, yung mga kasal, ganun, parang... Oh, pero sinabi mo ko na you never met him personally. Oh, binago mo na naman. You must tell all. You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga, during may mga question, kasal, Oh, yan oh. that was taken during when he was a mayor in Davao City. Anong circumstance? Iba pareho kayong ninong dyan, nagkumpare kayo? Hindi That po. happens in Samal Island? Hindi po. Saan yan? Hindi po, sa Samal po yan. Oh. Pero hindi po kami magkumpare, Ninong. Bakit pares kayo by day? Oh, bakit pareho kayo Maylay? Nag-attend lang po kami niyan kasi yung kinasal dyan, yun yung kaibigan ko, Mike Ruiz. Pero personally, hindi. Picture taking lang po yan as a public figure. Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, sabi mo sa iyong sabi mo sa iyong statement, you became worried of your safety, of my safety, and I began to observe the personnel of Davao Penal Colony, who among them were the people referred to by CIDG Karma. So ang ibig mong sabihin, hindi mo alam kung kailan o paano ang sinong mga kasama sa operation? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Wala kang alam dito? Yun pong si IDG Garma. Ang alam kong meron pong utak niyang operation na yan. Pero kilala mo kung sino ang mga target? Yes, Your Honor, yung 3 Chinese nationals. Ano yung detalyeng ibinigay niya sa'yo? Basta yun lang po, yung 3 Chinese national na subject nila. Dahil mga member po yun ng Bamboo Triad and Sinaluha Drug Cartel operating in the country. Bakit ganun ang kapangyarihan niyang si Garma? Dahil sa IDG po siya ng Davao City. So, under po sa area ng operation nila yung Davao, buong Davao. Hindi ba dahil sa iyong palagay, kaya mo rin siya sinusunod at hinahayaan mong kausapin kang ganun dahil tingin mo ba nakarekta siya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Marahil, ganun, Your Honor, kasi naging mayor si President Duterte. Kahit na during that time na siya ang deputy CIDG and naging station commander pa po ng isang presinto sa Davao City. Sino po yung Director of Corrections na nag-utos na ilipat yung 3 sa Davao Penal Colony? Based on the record po, Your Honors, Director General then Rinier Cruz. At that point in time, alam mo na napapatayin yung 3. Alam ko po, Your O Honor. anong ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga Ano ang ginawa mo nung nalaman mo napapatayin yung 3 na Wala. nasa loob ng iyong piitan? Marami kang pagsisinungaling, Colonel Kasi nakakulong po yun, hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Pero antimano, inamin mo na alam mo na napapatayin yung 3. Yes. Pero wala kang ginawa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Kaya nga Hindi po, mo man lang inireport doon sa mga nakakataas para tulungan ka na patigilin o tigilin yung ganun na mangyayari. Your Honor, Mr. Chair, kaya nga umihingi ako ng executive session. Hindi ka pa ba naniniwala na may plano talaga na patayin yung 3? Naniniwala nga po ako. So naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mo sabihin? Naunahan po ako kasi Naunahan kanino? nung pangyayari kasi in-expect nila na ako ang unang kikilos. Kasama ka sa plano kasi walang mangyayari sa piitan na yon kung hindi mo alam o kung ayaw mo.
Tama po ba? Ganun po, Your Honor, Mr. Chair. May nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang nangyari. O nangyari lang dito sa pangyayaring ito? Opo, opo. Okay. Yun po yung inyong depensa. Yung pong paggalugad, kanino pong utos talaga yun? Para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartolina sila. At anong yung paggalugad din dun sa foreign part ng inyong detention? Yun po ang Sino po ginalugad din po sila para sila mapunta sa Bartolina? Tama po? Sino nag-utos nun? Tulad ng sinabi ko po, mayroon po akong Tinatanong ko lang po kung sino ang nag-utos. sa security operation po. Security operation. Sino po yun? Ang security operation ko during that time is Robert Quinto. Quinto. Tinuturo mo na dahil patay na siya. Hindi po. Di ba? Siya po ang... Hindi nga, patay na siya, di ba? Yes, Your Honor. Pero Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayong pumunta ron. Ginawa yung galugan na yun para magkaroon ng dahilan para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi nandun din dun sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandun sa ibang lugar, yung 3 inchik, at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa selda number 6 ng Bartolina. Tapos, inamin din ng iyong in charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. At doon din nala yung 3 inchik na pinatay. Kaya kung tutuusin, kung ikaw ay investigador talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na rin nagsabi. Meron po Sabi talaga. mo na may plano. Meron po talaga. Yes. Your Honor. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Based on our investigation, alam namin, you're the most less corrupt in Davao Penal Colony. Alam po namin yon. Na-check na po namin yung records. Na-check na rin po namin yung mga statements coming from your peers during that time. For example, if I ask you, do you know Dr. Derla? Yes. Di ba, he was also ambushed, but fortunately, nabuhay. Yes, Your Honor. Tama. And the time he was assigned. Di ba? He was assigned in Davao Penal Colony. Yes, Your Honor. Okay. Now, so alam mo yon. Alam mo rin siguro ang kwento doon. Alam mo, di ba? And can you commit to us that you will divulge the reason behind? Yes, Your Honor. Okay. Second, wag na tayo, ito, actually, yung bagong ano mo, yung 9 to 11 mo, mali ito eh. Hindi totoo to eh. Hindi totoo yung paragraph 9, 10, 11 in your affidavit. Hindi totoo po to. Kasi, if I ask you, kanina tinanong ka ni Chairman Ako with regards to the galugad, malinaw po, walang pakialam na si Quinto the time. Sinabi na po ni Foro na at your orders, galugudin. Maggaluga doon sa incheck at saka sa dalawang PDL. Established na po yon. Now, sabi mo dito, during the time of duty ka na nung nangyari, di ba? Tama? Okay. Now, if you are off duty, sino naka-duty during the time? Second, high-ranking, kasi 24/7 dapat yan, di ba? Bucor Yes, sa inyo. po, Your Honor. Sino yung next? Of course, your deputy. Deputy po, supposed to be. In absence of deputy, No, ang tinatanong ko ngayon, sino? Sino yung nandun? Commander of the Guards po. Eh, saan si Quinto during the time? Wala po doon. Outside, dahil nakatira po sa labas. So, wala siya. Wala siya. Wala rin siyang travel sa Manila during the official travel during the time. Parang nagkaroon po ng parang may
Wednesday siguro. Sabado po nung nangyari. Yeah, August 13. Chinek ko na po yung records eh. August 13, he was not during the week. Yes. Tama? Ganun Okay. po. Kaya yung statement po dito na yung security for operation, blah blah blah, Robert Quinto, patay na yun eh. Pero alam ko rin yung kwento dito. Alam mo rin siguro. Yes. Okay. Next question. Is Dr. Derla and ito sinabi ko na kanina, you're the most less corrupt. Ito. With due respect of course to former Colonel, now deceased, Quinto. Alam mo naman yung relasyon ni Quinto, ni Derla sa tatlong Chinese, especially kay Tony Lim. Alam mo yun, di ba? Yes, Your Honor. Now, can you divulge it during the executive session? Yes, Your Honor. At least para lang po maklear din natin yung pangalan ni Quinto with regards to that killing. Kaya nga po, humihingi ako ng... Okay na. I just want to establish muna. Kaya nga, nung nakarang hearing pa, sinabi ko na alam na po namin yung puzzle. Tapos na po yun. And well, in fact, siguro, I just want to confirm to you, during the first hearing, kaya hindi mo po masabi-sabi na nakausap mo si Garma because, alam mo, si Garma, her record, dun sa Davao, di ba? As CIDG, as Chief of Police of a station, di ba? Very close to the President, di ba? Alam mo yun, di ba? Kaya medyo wala kang choice. Yes. That's true. The same as true for all those persons involved in this particular plan. Tama? Yes. Okay. Now, so, do you commit, sabihin mo na lahat, na hindi na ako magtatanong doon. Sabihin mo na you narrate na lang doon sa executive session po. Yes. Kasi gusto ko rin i-clear yung pangalan ni Deputy Superintendent Quinto with regards to what happened. Yes, Your Pero I will not Honor. clear his name with regards to his affiliation with the three Chinese. And pwede natin, well in fact, kilala mo rin si Macariola. Tama? Yes, Your Honor. Tila ba? And do you confirm that Macariola is very close to classmate ni Quinto? Yes, Your Honor. Oo, di ba? Okay, tell all ka na doon. Ayaw pa. Ayaw kasi as stated by Congressman Acop, pag hindi ka nagsabi ng totoo, we will cut short your statement yes, during the Your executive Honor. session. Yes, Your Honor. Tsaka po, marami pa po eh. May mga complication ka kasi. Dami dito. For example, Inspector Glace. Eto, Glace. Inspector Edgardo Mendoza. Chief Inspector Roque. Now assigned in Sablayan. Si Glace nasa NBP ngayon, di ba? Tama? Davao po. Davao pa rin. Okay. Now, si Roque is in Sablayan. In Davao po. In Davao pa rin. O, tama. And marami pa po. Mga names. Kasi we have already checked. Pero as I've stated, I hope you will say it all during the executive session. Kasi, again, let me stress, ikaw po, less corrupt ka. Doon sa loob ng ano po. Thank you po. Nakuha ko na po yung background mo. Kaya lang, I do believe na na-pressure ka lang. Kaya tell all na. Tell all na kasi wala na eh. And you will be retiring by November, di ba? Tama? Kasi baka magpatong-patong pang kaso mo because of this. Okay? So, you commit na to this committee. Okay, ha? Yes po. Your Okay. Honor, Mr. That's all, Mr. Chairman. He has already committed and let's see what will happen during the executive session. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang tanghali po, Superintendent Padilla. Marami nang naitanong sa inyo at ako'y nagpapasalamat sa inyong mga sagot. I hope that you're really honest enough today sapagkat sinabi nga po ni Congressman Acop na yung inyong unang affidavit na pinadala rito ay pawang kasinungalingan, no?
At ngayong bagong affidavit ninyo ay talagang sinasabi ni po ninyo that you are now telling the truth and nothing but the truth. Ni ba? Yes po. O, Your Honor. nabanggit po ninyo rito ang pag-uusap po ninyo ng CIDG Officer Royina Garma. Babanggitin ko uli ang pinag-usapan ninyo. Ang sabi sa inyo na Chief Garma, and I quote, may mga tao kami dyan na gagawa at wag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Alam mo na si Congressman, Colonel Garma, babae, di ba? Yes po. Ibig niyo sabihin na iniwala kayo na ang isang babae pwedeng sabihin to sa inyo? Hawak po nila ang... Alright. Sinabi nyo that you were nagkaroon kayo ng intense pressure. Yung intense pressure, ibig sabihin natakot kayo, sinabi niya. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure sa kanyang sinabi o sa isip ninyo, hindi po kayo natakot dun sa sinabi ni Chief Garma eh. Kinabahan kayo sapagkat alam ninyo na mayroong mas malaking tao behind what Chief Garma said. Yes po. Kanina po, nabanggit ninyo, tinanong po kayo ng isang colleague namin dito about the former president. Binanggit niyo, mayor pa siya. Ano po, nung si Chief Garma ay naging commander ba sa Davao? Si DG po. O therefore, ang binabanggit ninyo, ito, yung pong behind the big person sa sinabi po ni Chief Garma ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former president. Ganun po ba? Hindi ko naman po in-implicate pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Maybe. Tama ho ba ako? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, yun lamang po, sapagkat atin narinig na binanggit po ni Superintendent Padilla na merong mas mataas kaya siya natakot tungkol sa sinabi ni Chief Garma. Salamat po. Thank you, Congressman Abante. The last to interpolate is our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. You are recognized. Pwede niyo pong basahin yung number 28? Number 28 po. Number 28 po. Sa salaysay ni Leopoldo Tan. Habang naglalakad kami, Pakilapit po yung mikropono. habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa mo, ginawang tinuguan. Medyo mahina po yung mikropono. Pakiulit lang po yung last sentence. Pero grabe yung ginawa mong dinuguan. Oh. 29, alam ko Sige na... po, number 29. Pakibasa po yung number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil familiar ko ang boses niya. At number 30 po. Pakibasa yung number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Colonel Padilla, ngayon nandito ko po sa harap ng mga miyembro ng Kongreso. Nasa harap ka po ng mga kapwa natin Pilipino nanonood. Ang dami-dami nanonood sa atin. At maraming nanonood all over the country, all over the world. May tanong po ako sa inyo. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Leopoldo Tan sa number 28, 29 at 30